Napakabilis po ng panahon at alam ko po na ramdam po na natin yung panahon ay pabago ng pabago at alam ko po ang lahat ng anak ng Diyos ay patuloy na binabago po ng Panginoon. Amen po ba tayo doon? Sabi mo sa iyong tabi kapatid, binabago ka ng Diyos araw-araw. Binabago tayo ng Diyos araw-araw. Parang hindi mo matignan yung katabi mo. Pwede ba tignan mo sa mga kapatid? Binabago ka ng Diyos araw-araw. Amen? Binabago ka ng Diyos. Sino po binabago ng Panginoon araw-araw? O sino po nagbabago sa Panginoon? Wala naman po dito yun. Amen? Pwede po bubuksan natin po ang ating aklat, ang ating pong Bible sa talata. Sa Hebrew chapter 12, verse 1 and 3. Pwede po ilagay po natin sa screen po yun. Hebrew chapter 12, verse 1 hanggang sa 3 po. Alam niyo po, ilang buwan na lang po, ipapalit na naman po ng taon. Amen? At kamusta po ang ating 2024? Tayo po ba ay pinapalago ng Panginoon? Salamat po sa tatlo. Habang po tayo ay palapit ng palapit sa end of the year, papunta na naman po sa another year, dapat po ang ating maging aim this year, bago matapos ang taon na ito, ay palaguin tayo ng Panginoon. Amin po tayo doon? Pwede mo basahin po natin ang Hebrew chapter 12, verse 1 and 3. Hebrew chapter 12, verse 1. 12, 1. Yan. Pwede po basahin po natin? Sabay-sabay? Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Let us fix our eyes on Jesus, The author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Amen. Consider him who endured such opposition From sinful men, so that you will not grow weary and lost heart. Amen po ba tayo doon? Alam niyo po, ang gusto ko po encourage sa inyo, encourage ng Diyos sa atin po ay sabi mo ba sa tabi, keep on running. Keep on running. And finish well. And finish well. Alam niyo po, habang po tayo ay ang panahon ay lumilipas, habang po tayo ay lumalakbay sa mundong ito, alam niyo po, ang ating pong buhay ay parang nasa racetrack po. Bawat sa po sa atin ay may kanya-kanya tayong racetrack na pagdadaanan. But ang encouragement po sa atin ng Panginoon, kailangan natin tapusin ang ating mga karera. Amen po ba tayo doon? And finish well. Amen? Maaaring marami sa atin na nag-umpisa na tumakbo. Maaaring ang iba sa atin ay in the middle of our race is nangihina, bumabagal, pero sabi ng Panginoon, takbo lang. Keep on running. Napansin ko po na sa panahon ng ating pong paglakad bilang mananampalataya is habang tayo ay nakatingin ating mga mata sa Panginoon na kahit anong circumstances ng ating kapaligiran, habang tayo ay nakatingin sa Panginoon, di nating nararamdaman man natin, minsan nakakapektuhan man tayo, pero sige pa rin tayo nakatingin sa Panginoon. Sige pa rin tayong lumalakbay. Kasi po ang buhay mananampalataya, bagamat maraming pinagdadaanan sa buhay, maraming sakit, maraming pain, maraming suffering, pero unless ang iyong mata, ang iyong mga mata, fixing your eyes, sabi nga ng Panginoon, fixing our eyes
Ini-encourage tayo na tingin lang natin ang ating mga mata dun sa author and the finisher of our faith. This year is pwedeng lumilipas. Ang mga panahon lumilipas. Malapit na naman matapos sa 2024. Marami man tayong mga naging pagsubok, trials, problem. But I know na tayo ay pinalalago ng Panginoon. Sino po pinapalago ng Panginoon? Amen. Amen. Kaya nga sabi diyan po, kailangan run with endurance, with patience. Let us run with perseverance. Kaya if everyone, kaya tayong lahat po, aminin naman natin o hindi, meron tayong race na nilalakbayan sa buhay natin. Meron tayong karera. But I want to encourage mga kapatid. Ini-encourage tayo sa salita ng Panginoon, be strong and courageous. Kaya nga sabi ni Paul, I can do all things through Christ. Kasi nakabasa tayo dun sa, nakatingin tayo sa Panginoon eh. Hindi sa ating kakayanan, hindi sa ating nararamdaman. Diba? Ang ating faith ay nakabasa hindi sa ating mga nararamdaman, hindi sa ating five senses, hindi sa circumstances. Sabi nga po eh, dahil po tayo i-encourage sa inyo, na yung circumstansya magpapakita kung ano ka at kung ano ang Diyos sa iyo. Amin ba tayo doon? Amin ba tayo doon? At makikita po yun natin, mararanasan po natin dun sa tinatawag na minsan sa mga pagsubok sa buhay. Naalala ko po, si encouragement sa atin about kay Yulo, hindi niya makakamit ng gold medalist kung tumigil siya, tuminto siya sa pagpupursige. Alam niyo, ganoon din tayo mga mananampalataya eh. Kung tayo ay tumigil o huminto, maaaring hindi talaga natin maabot yung... Alam niyo, ang goal lang naman po natin, maabot natin yung finish at with the crown. Amin ba tayo doon? Amin ba tayo doon? Kaya na, champion finish what we start. Ang totoong champion, ang totoong nagtatagumpay, yung kanyang sinimulan, tatapusin niya. Amin ba tayo doon? Amin ba tayo doon? Kaya tayo tinawag ng Panginoon upang tapusin natin upang i-finish natin yung race na mayroon po tayo. Kaya kung nakaranas ka man ng panghihina, nakaranas ka man ng nakaranas ka man ng pagdahan-dahan ng pag-usat ng pananampalataya, pero sabihin ng Panginoon, sige ka lang. Amen? Amen po tayo doon? Sometimes, ang nagpapabagal sa atin, o nagpapahinto minsan sa atin, alam mo ano po yun? Yung tinatawag na sin. Yung kasalanan. Ito yung hindrances kung bakit tayo minsan di lumalago. Amen. Amen. Mahirap pong tumakbo kapag marami tayong pigpitin. Amen. Amen po ba tayo doon? Alala ko po nung kami bumabiyahe, papunta ng Pilipinas, kapag ikaw ay maraming dalang-dalang maleta, napakahirap habulin ng hinahabol mong flight. Pero kapag iniwan mo yan, baga free ka, malaya ka, mas madali po natin tapusin yung ating race. Amen po ba tayo doon? Amen. Kaya kung ano mo yung mga bagay na hindrances sa buhay po natin kapatid, I will encourage you. Hindi ko po alam kung ano po yung mga hindrances na yan, but I know, meron tayong battle na pinagdadaanan. Ibigay mo sa Panginoon yan, kapatid. Amen? Amen po ba tayo doon? Amen. Ibigay natin sa Panginoon yan. Sabi ko nga po dun sa isa kong kapatid na ini-encourage. Kapatid, kung ano mga pinagdadaanan mo, maaaring mabigat na sa'yo yan. Pero makapagpalitan ka ng iyok sa Panginoon. Kasi alam natin, kapag tayo binigyan sa Panginoon, lahat ng ating bigatin, pasanin sa buhay, papalitan niya ng Panginoon ng kapayapaan. Amin mo ba tayo doon? Amen. Amin mo ba tayo doon? Amin mo ba tayo doon? Ng peace. Kasi mahirap talaga, sabi nga eh, nung tungkol nga kay Martha, di ba? Kay Martha pati. Si Martha parang nag-cure siya, nag-worry siya sa mga bagay na hindi dapat ka-worry. Minsan meron tayong kabigatan, yung hindrances sometimes.
Number one, yung mga unwilling to forgive. Minsan yung forgiveness ay hirap natin ibigay. Nabigatan yan kapag tayo hindi lumalago kapatid. O minsan yung vices natin, mga bisyo, nabigatan yan kapatid kapag tayo hindi lumalago. Yung takot, yung wrong relationship, nabigatan yan kapatid. Yung worldly things, hindi natin mabitawan. Yung mga past. Kaya nga sabi, forget the life behind you. Yung mga pride. Kapatid, kabigatan yan. Alam ko po, kapag binigyan sa Panginoon lahat yan, mas magiging malaya tayo magpuri sa Panginoon, kapatid. Amen? Amen. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, alam niyo po ba, pag binasa po natin ang book of Hebrews chapter 11, is nandiyan yung faith ni Noah, ni Abraham, ni David, ni Moses, at napakarami po mga Bible character pa. Babasahin po natin yun. Magiging encouragement po sa atin yun na let us run our race to win into the prize. Amin po tayo doon? Amen. But the key is focus or fix your eyes. The author, the finisher of our faith, kapatid. Walang iba kundi ating Panginoon sa Kristo. Amen. Whatever it takes, kahit anong business mo, kahit anong pagdadaanan mo, kahit anong problema, trials, troubles, habang tayo nakatingin sa Panginoon, minsan maramdaman man natin yan, pero hindi tayo makapanalo dyan. Amin ba tayo doon? Yes, amen. Amin ba tayo doon? Amen. Kaya nga, finish well, kapatid. Huwag ka lang magsimula. Tapusin natin. Yes. Amen. Thank you, Lord. Kaya nga po napaka-bless natin kasi tinutukan tayo ng Panginoon lumago spiritual. We are so blessed. Dahil alam natin na hindi tayo mananatiling baby Christian. At huwag tayo mananatiling baby Christian, kapatid. Amen. Pwede bang sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, be mature. Kapatid, be mature. Amen? Dapat ang ating maging goal this sa mga natitirang taon, natitirang araw ng 2024. Be mature. Kasi September, tapos mabilis po ang panahon. Hindi natin ang mamalayan. Pero nawa po ang aking punalangin, kagaya po ng aming mga prayer ng mga pastor, na mag-mature tayong lahat. Amen? Amen? Amen. Hindi na po tayo mabigay sa Panginoon. Amen. Pwede po palakpakan po natin ang Panginoon?